iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong linisin sa aking kasalanan. Kawan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawin ang aking kasama. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa. Simulan natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Gawaing kabutihan kabanalan ng binibigyang halaga natin sa buhay niya ito sapagat maraming pagpapala sa paghubog ng Diyos sa larangan nito ng ating buhay. Pagpapala man din ang ating hinahangad sa mga para masumid nating maisabuhay ang aral ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng Kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sanglibutan ng iyong binabago sa mga pagdiriwang namin ng iyong pagsagip sa tao. Umulad nawa ang iyong sambayanan sa iyong mga pamanang pangmagpakailanman at huwag nawang magdahop sa iyong tulong sa kasalukuyan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, ang sabi ng Panginoon, Ako ay lilikha, isang bagong lupa at isang bagong langit. Mga pangyayaring pawang lumipas na ay di nababalik. Kaya naman kayo'y dapat na magalak sa aking nilalang. Yamang nilikha ko itong Jerusalem, na ang aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo'y magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Do'y walang panambitan o kaguluhan. Do'y wala ng sanggol na papanaw. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na kabataan pa ang edad 100. Ang hindi umabot ng gulang na ito ay pinarusahan. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan. Sa tanim na ubas ay sila ang aani. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poon sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit ako'y iniligtas. Kaya kaaway ay di na nakuha matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ko at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa aking nagligtas,
ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon. Siya ay awitan ng lahat ng tapat ng mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal, yaong kanyang galit at ang kabutihan niya ay walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha. Sa buong magdamag, sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin, o poon ako ay pakinggan. Mahabag ka poon, ako ay dinggin mo, at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon ay di magsasawa. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupdin. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo ang rin. pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea. Sapagkat si Jesus na rin ang nagsabing ang isang propeta ay hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Pasko at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana, Galilea, doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakikita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Ginoo, baka mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inibsan ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon. Tugon nila, naalala ng ama na noong oras na iyong sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang iyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambayanan ay sumampalataya sa kanya. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea, pagpunta niya roon buhat sa Judea. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Napaganda na ating mabuting balita at talagang may hagod, mayroong laman, punong-puno ng diwa at kahulugan at mayroon itong malaking paghamon hanggang sa kasalukuyang iniwan ng aral ng ating Panginoon. Ito ang mahalaga sa at mabuting balita. Maganda ang pagkakalahad, may kasaysayan sa likod nito, may diwa at kahulugan at may malaking paghamon at nang sa gayon manatili ang aral ni Kristo
Kristo. Si Kristo sa kanyang pangangaral, may 2,000 taon na nakalilipas, may diwa at kahulugan pa rin sa kasalukuyang buhay, at sasabihin natin, may diwa at kahulugan pa rin hanggang sa wakas ng sandaigdigan na hindi mawawala ang salita. Manatili ito sa puso't diwa ng lahat ng mananampalataya. May dating sa kanilang buhay pananampalataya. Una, pinapahig sa mabuting balita, marami mga lugar dito ang binabanggit, hindi ba? Na ibig sabihin, ang mga lugar na yan ay talagang may pagpapala ang Diyos. Tulad na ano pa mang lugar sa nilikha. Ang lahat ng lugar na ito, partikular, sapagkat nananahan ang mga tao, ang Diyos ay kapiling sa bawat lugar kung saan man tayo naroon. God is with us wherever in a place that we are dwelling, in a place where we visit, and anuman ang mga lugar na yan, ang kapiling natin ang Diyos. Yan ang napakahalaga. Kaya binabanggit tungkol sa Samaria, sa Galilea, mayroon pang binabanggit sa Capernaum, may binabanggit pa rin sa iba pang panig ng Galilea na pagaling si Jesus. Ang mga bagay na ito, the presence of God is seen in every locality or every place. Napakahalaga itong daloy ng mga pahayag ng ating Panginoong Kristo. Bagamat hindi natin masyadong alam itong mga lugar na ito, very foreign para sa atin, pero may impact ang kahalagahan na ito. God is present in every place where man dwells. Kalawa, hindi sa ating mabuting balita ipinapahayag ang kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo na nanggagaling sa Ama. Pero ang mga tao noon may binanggit na side remark ang ating Panginoong Kristo. Ano kayo? Sumusunod kayo sa akin sa panakakita na kayo ng maraming kababalagan. Siguro naaliw kayo sapagkat mayroong kababalagang mga nangyari at hindi nyo alam kung bakit mga nangyari mga bagay na ito. Natuwa kayo o kayo'y naaliw, kaya sumusunod kayo sa akin sapagkat gusto ninyo na makakita ng maraming kababalagan. Ayaw ni Kristo ng ganito parang may palatuntunan, may programa ang ating Panginoong Kristo na talagang susundan siya ng mga tao sapagkat maraming himalang nanggagaling sa Kanya. Ang ibig na ating Panginoong Kristo, believing because there is an acceptance of what you believe in, not just to believe because of the presentation that is attractive to you, di ba? Hindi ito isang palatuntunan o palabas na talagang tinitinan ng mga tao. Ano kaya palabas ni Kristo ngayon? Ano kaya pakikita niya sa atin ngayon? Pero sinasabi ni Kristo is to identify Himself that He is sent by God. Napakaraming mga bagay na ganito ang posisyon ng ating mabuting balita. Para sa gayon, ang pagtanggap mo ba kay Jesucristo ay sapagkat siya ang sinugo ng Diyos. Ang pagtanggap mo ba kay Jesucristo na siya ay galing sa Ama, na siya ang anak ng tao, na siya ang Diyos na totoo, na kumakalinga sa mga tao. Iyon ang napakahalaga sa larangan ng ating pananampalataya, na hindi tayo lubusan nabibigani o na-attract tayo kapag mayroong mga himalang nangyayari, pero salat naman sa kaalaman at pagtanggap natin, sino si Jesus ba sa aking buhay? Ano ang ginagawa ni Jesus na pagpapala para sa akin? Ito ba'y pinapahalagan ko? Sino ba si Jesus na nagbibigay kahulugan sa aking magandang kinabukasan, na palagi kong hinahanap-hanap ang kanyang aral, ang aral ng mabuting balita? Ito ngayon ang pagpapagaling ng ating Panginoong Kristo na ito ang magbibigay ng lalong makahulugang pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo. Ito palang ginawa ni Kristo na pagpapagaling sa anak na lalaki nitong namamahala o may tungkulin sa pamahalaan, at sa pamagitan ng kanyang mga salita,
Kaya nakinig mismo itong tao nito at na may takdang oras na kanyang nakita na sinasabing umuwi ka na, magaling na ang iyong anak. At umuwi nga na ito na dala-dala niya ang kapangyarihan ng salita ni Kristo na hindi mo pag-aalinlanganan, na hindi mo pasusubalian, pero every word that cometh from the word of Jesus is really true, and nothing but the truth. He will provide the person in his faith. Kaya ang laman ng salita ng Diyos ay may halaga at kahulugan na hindi dapat pag-alinlanganan. Minsan ba nag-aalinlangan tayo sa mga salita ni Kristo, lalong-lalo na tayo ay afflicted, na dadamay tayo sa ibinibigay ng makasalanang sanglibutang ito, na para bang wala ng bisa ang salita ng Diyos, wala na itong halaga sapagkat malakas ang dating na ibinibigay ng makasanglibutang ito, na tayo nadadawit upang ang halaga na nangyayaring ito tayo ay nabibigani, na-attract tayo. Pero minsan at madalas, ang mga bagay na ito ay labag sa mga salita ng Diyos. Pero naroon pa rin ang ating pagpapahalaga. Di ba natin dapat na talagang tingnang mabuti, na talagang kung ang salita ng mundo, yan din ang salita na namumutawi sa bibig ni Kristo? Ito bang galaw ng mundong ito na minsan tayo ay nagkakasala, yan ba rin ba ang itinatangi ni Kristo upang tayo'y alisin, upang kadustaan ng kasalanan at hirap ng dudulot sa tao ay maalis, sapagkat ang mga salita ni Kristo ay nagbibigay buhay sa ating mananampalataya. The importance of the Word of God is really there para sa gayon ay hindi na tayo magdalawang isip pa upang patuloy natin mapagtanto, tanggapin ng buong puso't buong lakas, buong pag-iisip at buong nating puso't kalooban ng kanyang mga salita ay hindi nawawala sa buhay nating tayo'y pinagpapala ng poong may kapal. So, Jesus is powerful in His words and also in His deeds. Magkakopol yan, magkasama yan, pero ipinahayag dito na ang kanyang salita ay may bisa pagdating ng taong na tagapamahala sa pamahalaan na iyon. Ang kanya din palang mga gawa ay may bisa, sapagkat pinahayag ni Kristo ang mga bagay nito sa kanyang salita at ang kanyang intensyon upang ganapin nga ito, at naganap na nga, lunaligtas ang kanyang anak na lalaki. Ikatatlo, sa ating mabuting balita, sa bandang huli na ating mabuting balita, upang ang lahat ng pagpapala ng Diyos ay maipagkaloob sa taong nananampalataya. Ang susi ng lahat na ito ay ang pananampalataya ng tao. Una, sapagkat may pananampalataya, nakikita ng taong ito the presence of God in his life. Yan. Napakalaga, manampalataya ka, at pag nakita mo talaga sa tigib ng iyong pananampalataya the presence of God in everything that you do, in every occasion in your life, upang sabihin, tunay ngang buhay ang Diyos sa aking piling. Ikalawa, nakikita natin sa pananampalatayang ito, minsan at madalas bang marami tayong mga pagkukulang at mga kasalanang managagawa, upang sabihin, may pagbabago ng buhay sa akin, sapagkat nagtutumimo sa aking puso't isipan ang mabuting balita na nagbibigay buhay, nagbibigay ng pagpapanibago sa inilalandas ko sa buhay na ito, upang sabihin, patawarin ako ng Diyos sa lahat ng aking mga pagkukulang at mga kasalanang mga nagagawa. Ikatatlo, nananampalataya ako na may palatuntunan para sa akin ng Diyos. May plano sa akin ang Diyos. At ang plano niya sa akin ay upang ako'y maligtas sa ano pa mang kapahamakan ng aking kaluluwa.
at hindi ko susulong ang aking sarili para ito'y mapahamak. May diwa ako ng pananampalataya. I believe in God that He is going to release me from the bondage of the sinfulness of this world. Ayan. Kaya napakaganda, sabi sa inyo, may nilalaman, may daloy, may daloy ang ating mabuting balita. Pinigyan natin itong pagpapahalaga sa iisang makahulugang paksa ng ating pananampalataya. Ang Diyos ay pag-ibig at ang pag-ibig ay Diyos. Manatili nawa tayo, nagiging saksi sa dakilang pag-ibig ng Diyos ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig at manawagan tayo sa Diyos sa lahat ng ating mga pangailangan. May kalakasan itong pananampalataya na tayo'y pagkakalooban ng Diyos na kanyang mapagpalang pag-aaruga. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong mundo naway maging isang simbolo na mapagpagaling na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pagkalinga sa mga may karamdaman at katawan, isip at kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga doktor, nurse at iba pang nangangalaga sa mga may sakit, naway magpakita ng habag at kabutihan ni Jesus sa pagkalinga sa pinakamaliit ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Itong Kwaresma, naway maging panahon ng paghilom at pagkakasundo para sa mga pamilya at pamayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makatanggap ng pagpapaginhawa at pagtataguyod mula sa kanilang pamilya, mga kaibigan at mga kapitbahay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mahal natin sa buhay na yumao, nawaing magtamasa, nawa ng walang katapusang gantimpala, bunga ng kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Pakapatnubayan mo kami. Marami mga pagkakataon na kami dadawit sa magulong buhay sa balat ng lupang puspos ng pagkakasala. Upang sa iyong paggabay, magamit namin ang aming tigib na pananampalataya at maisaayos ang lahat ng bagay sa ilalim ng iyong mga panukala, O Ama. Digin mo nawa itong lahat ng aming mga pagdulog upang mabuting balita'y manuot sa aking puso't kalooban at tumahak kami sa tamang landas sa matuwid naming pamumuhay. Sapat nilalaman ng aming pananampalataya ay yung dakilang pag-ibig. Ikaw ay pag-ibig at ang pag-ibig ay Diyos. Ang lahat na ito hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umasa, sumasambat dahambahana, katulad ng halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan.
Manalangin kayo mga kapatid, pa itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang Ama banal. naming lumikha sa paghahain namin sa iyo, kami naway makapakinabang upang sa pagkadalisay ng aming pamumuhay sa sanglibutan, kami magkaroon ng pagbabago para sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasalungan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giling mong anak, ang pagkamawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa kruso at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal,
ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francis na aming Santo Papa, si Onesto na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, si San Jose na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Ang Diyos ay pag-ibig at ang pag-ibig ay Diyos. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo. Kasahala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pero Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you.
Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mahapalad ang matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit si sa salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay San Jose. O maluwalhating Patriarkang San Jose, na may kapangyarihang gawing posible ang imposible, tulungan mo ko sa sandaling ito ng pangamba. Ipakita mo sa akin na ang iyong kabutihan ay singlaki ng iyong kapangyarihan. Amen. San Jose, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay siya nawang bumago at bumuhay sa amin at siya ring magpabanal at mag-akay sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang pagtatanghal sa kabarbanalang sakramento sa ating pong pagtatanod at sa ating pong kalakip ng mga panalangin at sa pagwawakas ng ating pong pagtatanghal, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos nitong ating banal na gawaing banal na misa. Salamat po.
hostia, que celi pat dis hostiu, bella premun hostilia, narobur per auxilium, unitrino que Domino, sit sempiter na gloria, qui vitam sine termino, nobis donet in patria. Amen. Mga panalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabarbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, lalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at naman nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay na kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan.
Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cerui et antiquum documentum do voce datritui prestet fides supplementum sensum defectui genitoque lauset jubilatio saluso nor virtus quoque sit et benedictio procedenti abur troque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem Dei cielo, prestis Dieis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tue fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri.
Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinisan paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinisan esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament